Paring Jumal, ito nga palang pinakamahusay kong tauhan. Si Turco, siya ang aayos ng problema. Ano po yung pag-uutos nyo, Vice Governor? Gusto ko sanang pasabugin mo ang sinasakyang barko ng kasoso ni Jumal sa negosyo. At barilin mo rin sa ulo ang mayor na kinigipit siya dahil hindi siya nagbabayad ng buwis. Huwag kayong mag-alala, ako lang gagawa niyan. Magaling kong ganun. Sa wakas, napasabog ko rin ang barko na sinasakyan ng kasoso ni Jumal sa negosyo. At nabaril ko na rin sa ulo ang mayor na ginigipit siya. Ngayon parehas ng patay at sawi ang mga kalaban ni Jumal sa negosyo. Payapa na siguro siya at siyak matutuwa sa akin si Vice Governor nito dahil nagampan ako ng maayos ang trabaho ko. Ngayon Jumal, matapos ko isilang ang anak kong taong ahas na kambal ng anak kong si Kara, nakikiusap ako sa iyo na isama mo ako para itago at palaki ng maayos ang anak kong taong ahas. Kahit ang kapalit ito ay malayo ako sa anak kong si Kara. Payag ako sa sinasabi mong Minerva, pero sa isang kondisyon. Lahat ng ginto na ilalabas ng iyong anak na taong ahas ay mapupunta sa akin upang magamit ko to upang ako ay yumaman. Payag na rin ako sa kondisyon mo, Jumal. Basta isama mo lang kami. Walang alaman yun. Minerva, teka, saan ka pupunta? Paalis na dapat kami kung di ka na nakailam. Narito ako para pigilan si Minerva na umalis. Ayaw na nga sa'yo sumama ng iyong asawa, bakit mo pa pinipilit? Minerva, sumama ka sa akin, huwag kang magmatigas. Ayoko nang sumama sa'yo, David. Kinakawawa mo lamang ako at wala kang maayos na kinabukas sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pare. Walang maayos na kinabukasan sa'yo si Minerva at bakit siya sasama. Kung sa akin, mabibigyan ko siya ng magandang buhay at magbubuhay rin na siya dito sa Sirko Tina Negra ko. Hindi yan totoo. Patawarin mo sana ako, Minerva, pero wala akong magagawa. Mukhang mapipilitan kong saksakin at patayin ang iyong asawa para makatakas tayo. Pasensya ka na, Minerva, pero kagad namatay ang iyong asawa matapos ko siya saksakin. Kaya tayo na, tumakas na tayo bago pa mapagbintangan ng iyong hipag na pumatay sa kanyang kapatid. Tara. At nakita naman ni Kapitan Horacio Pelaez ang baluarte na puno ng ginto at balak niya itong paalam kay Gobernador Aragon. Ang tagal-tagal ko ng kapitan dito sa bayan ng San Lucas. Ngayon lamang nakakita ng isang baluarte na puno ng ginto. Kailangan ko itong ipaalam kay Gobernador Aragon sa lalong madaling panahon para maimbestigahan. At inayawan ko naman ang plano ni Obi-Wan na magsugal na lamang kami sa pamagitan ng sabak. Instead, iasa namin ang aming kapalaran sa isang slave boy na sasali lamang sa Padres. Kahit kailan, di ko iasa sa isang slave boy na sasali lamang sa party sa maging kapalaran namin kung para makapili ng hyperdrive papuntang Coruscant. At para mangitlog ng ginto ang aking anak, need niya kumain ng tao. Yan na ba ang problema para mangitlog ng ginto ang anak mo? Walang ano man yan. Naisip ko kasing ipakain sa anak mo ang dalawa kong alalay na babae.
para sa ganon mangitog ito ng ginto. Ngayon, tapos na makakain ng tao ang iyong anak. Matapos ko siyang busugin sa pamagitan dalawa kong alalay na babae. Kaya nga siya nangitlog na ng ginto. Ngayon, matapos siyang magluwal ng ginto, masayang masaya ako ngayon dahil sa unang pagkakataon, mayaman na agad ako. Ito'y matapos mangitlog ng ginto ang iyong anak, Minerva. Ay, ikaw pala, Kapitan Mayor. Magandang araw sa iyo, Gobernador. Magandang araw din. Lumapit kayo na sa aking tanggapan ang mga pamilya ng dalawang babae na alalay daw ng isang may-ari ng Circo de la Negra na si Jumal. Nag-aalala kasi sila na hindi pa umuwi ang kanilang anak na hanggang ngayon ilang araw na daw siya nawawala. Magdadalawang araw na pong nawawala ang dalawang babae. Sabihin mo sa pamilya ng dalawang alalay ng babae na nagtatrabaho sa Circo de Negro, huwag siya mag-alala dahil ako nang bahala magpaalam. Sige po. Mukhang kailangan ko utusin. Mukhang kailangan ko ulit utusan si Zoro para ipahanap ang dalawang babaeng nawawala. Nagtungo ako dito sa Angeles, sa may bansang Pilipinas, para mag-isang engineer para sa ipapatayong underground tunnel na konektado sa buong bayan ng Angeles. Pero sa nangyari ngayong anomalya at kakulangan ng pondo, kaya di natuloy ang tunnel na itatayo ko. Kaya mas mabuti pa, gawin ko na lang itong tambakan ng mga dala kong ginto mula sa California at ilang kagamitan na rin mula rin sa California. At ang blueprint nitong tunnel ay iiwan ko na lang sa aking mahal na si Marcel de la Cruz. Para sa ganon, kung magkaanak man kami, ay may bibigyan niya ito. Buti na lang dumating kayo mga kumpadres. Kaya ako kayo pinatawag bilang mga representante ni Jabba the Hutt dito sa California. At gusto ko ring hingin sana ang tulong nyo. Gusto ko sanang kidnapin nyo si Princess Leia at para may alay ko ang kanyang dugo sa taong aasang anak ng aking asawang si Minerva. Huwag kang mag-alala, Jumal, dahil payag kami sa kagustuhan mong dukutin namin si Leia. At kailan pa namin sasagawa itong pagdukot? Sa lalong madaling panahon rin. Dahil nagugutom ng anak kong taong ahas. Huwag kang mag-alala, basta ikaw bubuti mo, pare. Sige, salamat, ganun. Mukhang kailangan ko namang sagipin yata si Princess Leia ng Alderaan mula sa kami ng mga bounty hunter ni Jabba the Hutt. At sino ko namang bata ka? Ako, si Julio de la Peña. Gusto ko sanang sumali sa inyo sa hukbong dagat ng piratang itim. Senyor. Bakit? Gusto ko rin sana maglayag sa isla ng California bilang isang pirata. At gusto ko rin na maging pinuno kayo, Kapitan Lima Hong. Dahil kayo ang kilala na kababatang kapatid ng Chinese drug lord at syndicate pirate lord na si Ped Sing. Huwag kang mag-alala, bata, dahil sa binanggit mo yan, isasali kita sa grupo ko. Ikaw lang bang lumalakad mag-isa? Hindi po, may kasama pa ako. Sino naman to? Si Kara po, ang aking kababata. Ganun ba? At plano ko naman gawin ngayong isang world class ang hukbong dagat ng San Lucas
Ito'y matapos kong lagdaan ang panibagong batas na nagbibigay buhay o pagka-world class sa hukbong dagat ng San Lucas sa hinaharap. At buhay pa pala ngayon si St. John. Sino St. John, Dad? Isa siya sa mga apostol ni Jesucristo nung nasa lupa pa siya. Si God? Yes. At nasa 2,000 years old na siya ang edad ngayon. Nasaan siya ngayon? Nagtatago ito sa isang kuweba sa Syria. Ngayon, kailangan nating puntahan ng kuweba na to at makausap si St. John. At anong gagawin naman natin pag nakausap siya? Marami tayong tatanong tungkol sa mga religious belief at artifacts na may kinalaman kay Jesus. Tara na. Hanapin na natin yung kuweba kung siya nagtatago. Sige po, Dad. Boss Turco. Kamusta mga boys? Ayos na pong pinapagawa niya sa amin. Natamba na namin ang pinuno ng Guardia Civil ni Gobernador Aragon na si Kapitan Tony Labrador. Mabuti nga sa kanya. Ngayon tapos na ang maliligayang araw niya at pagkabit sa aking asawa. Anong ginawa niya sa kanya matapos niya patayin? Pagpuputol namin kanyang katawan at tinapon namin sa ilog tulad ng utos niyo. Magaling kung ganun. Mabuti nga sa kanya, sa pinuno ng pulis na yan. Ngayon magsama sila ng asawa ko sa impyerno dahil papatayin ko na niya mamaya pag uwi ko ang asawa ko. Ngayon, Diego, matapos kong malaman kung anong sinapit ng aking chewing mula sa mga pumatay sa kanya. Gusto kong mangako na ipaggiganti ko siya sa abot ng aking makakaya. Gagamitin ko lahat ng nalaman ko dito at pag-aralan sa Navy Academy para mahanap lang kung sino ang mga pumatay sa kanya. Kung kinakailangan, hingi rin ng tulong sa iyo bilang si Zorro. Huwag kang mag-alala, Lieutenant Dash Render. Tutulungan kita dahil kaibigan kita. At huwag kang mag-alala, makakasama mo si Zorro sa lahat ng laban mo. Maraming salamat ng ganun, kumpadre. Alam ko nararamdaman mo bilang pamangkin. At lalo na sa nabalita mong napatayan ng Chewin. At di lang yun, pinagpuputol-putol pa ang katawan niya matapos siya patayin. Kaya nga, magbabayad kung sino man gumawa sa kanya nito.